Samantala, arestado ang tatlong nagpanggap na taga-COMELEC sa Santa Cruz, Laguna. Nilitratuhan nila ang ilang makinang gagamitin sa eleksyon 2025. Ang pangamba ng COMELEC, kaugnay niyan, sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Taga-COMELEC po ba kayo? Hindi. Oh. Nagpanggap pang kinatawan ng COMELEC nung una pero sa huli umamin ding hindi. Ang tatlong lalaking ito na kumuha ng litrato ng mga makinang gagabitin sa eleksyon at nakalagak sa Silangan Elementary School sa Santa Cruz, Laguna. May logo pa ng COMELEC ang mga sasakyan nila at meron silang pekeng ID ng COMELEC. Hawak ng mga otoridad ang mga suspect na nahaharap sa kaso. Sinubukan ng GMA Integrated News na makunan sila ng panig pero tumanggi silang magkomento. May mga nababalita na nagbebenta sa buong bansa ng mga nakaya daw nila allegedly nagawa ng paraan ng ating eleksyon. Anong malay natin yung ibang tao dyan lalapit lang sa maraming stock ng mga machine. Kunyari nandun sila sa mga makina at palalabasin nila na meron silang mga makina sa kanilang sariling mga bahay o sa kanilang possession para mas mataas ang paniningil sa mga kliyente. Bago naman sumikat ang araw ay ikinarga na sa mga truck ang kahon-kahong balota para sa Metro Manila. Ineskortan ang mga ito ng mga pulis na armado ng matataas na kalibre ng baril. Hanggang bukas inaasahang matatapos ang delivery ng 7,2 milyong balota sa Metro Manila na tulad sa ibang lugar ay tinatanggap muna ng municipal o city treasurer bago ilagay sa isang secured na lugar na pwedeng pabantayan ng mga partido at kandidato. May tracker po yan at the same time lahat po ng truck na nagdi-deliver ay may kasama na PNP personnel na nakaantabay hanggang sa ma-deliver ang kahuli-hulihan o sa kahuli-huliang lugar yung mga balota. Lalo po ito, balota po ito. Ito po ang #1 accountable document. Kaugnay naman sa pagboto ng mga Pilipino abroad, sinabi ng COMELEC na imbis na bukas ay extended hanggang May 10 ang enrollment ng mga Pinoy voter na boboto online. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras.